Saan titira kung pupunta ka ng Hawaii? This is my experience and I'm going to share it with you. Favorite destination ko is Oahu. Dito kami bumabalik-balik ng aking family kapag namimiss namin ang Pilipinas. Kasi parang yung weather is ganun din and then hindi ganun kalayo para ibiyahe. Kung titirahan ang pag-uusapan, depende yan kung sa ano ang pakay mo na pagpunta sa Hawaii. There's two areas that I recommend, yung dun sa Ala Moana area and doon sa may Waikiki area mismo. This is Ala Moana area. This is a more quiet pero mas maganda at mas mahal ang mga tirahan sa areang ito. This area naman is the main Waikiki. Medyo maingay siya, medyo mas maraming mga affordable na tirahan, pero dahil malapit siya sa lahat, kagaya ng bus and everything, parang nasusulit na rin. Depende rin kung ano ang pakay mo, kung bakit ka pupunta ng Hawaii. Kung gusto mo lang tahimik, dyan ka sa hotel room mo at mag-relax, pumunta lang sa balcony, and then you choose Ala Moana. Pero kung nasa labas ka naman all day, palagi kang nasa beach, you want quick access to buses, then you will go to Waikiki area kung saan kami tumira last time. Yung tinirahan namin this time is Ilima Hotel. Reasonable yung prices nila. Meron silang rooftop kung kung gusto niyo mag-relax. Meron din silang mini pool although it's not heated. At ang importante, meron silang kusina kasi napakamahal ng food sa Hawaii, so you need to be able to cook kung gusto mo. They have drinking water fountains. Magdala kayo ng water jugs ninyo kasi mahal ang bottled water. At I am showing you here, ang Ilima Hotel is, I think, 15 or 10-minute walk mula sa Waikiki Bay. 2 minutes walk, nasa bus stop ka na. Diyan sa may Alawai Boulevard. Maraming bus na dumadaan dyan. Ganyan ang itsura niya sa umaga. Isa sa pakay kasi namin ay pumunta ng North Shore. Doon ang mga turtles at saka yung mga snorkeling. Pero balak talaga naming ikutan ang buong island. This is why we decided to save some money sa tirahan kasi palagi naman kaming nasa labas. And then we just grabbed a car para ma-drive namin ang buong island, makapunta sa Kailua, sa Lanikai, at sa North Shore na rin. Ito ang favorite spot ko para sa sunsets. Hindi ka pwedeng mag-camping dyan at mag-picnic pero you can visit it. Dito yan sa may Ala Moana at napakaganda talaga ng sunset. Hindi ako mapapahiya sa inyo dyan. This is a 30-minute walk from Waikiki area kung saan kami tumira. And I think it's just a 10-minute drive kung nag-rent kayo ng car. See the sunset? It's pretty. Ito yung Rakahula area na sinasabi ko sa inyo kanina. Dahil Pasko, meron silang mga Christmas lights na ganyan. Tapos it's a shopping district din. Dito ka magsha-shopping kung gusto mo. Although I do not recommend shopping here kasi medyo may kamahalan because it is a tourist destination. Medyo may kamahalan din ang taxes nila, parang kagaya dito sa amin sa BC. And this is the area, same area, Rakahula area. See, may pahula dances sila dahil may okasyon. I don't know how often they do this, pero tumating kami doon ng Friday, andyan sila, and Saturday meron din. So, I highly recommend this area. Ito yung area na kung saan dumadaan yung mga bus. Pwede kang maglakad sa umaga or sa gabi. It's safe naman. At 5 minutes from there, meron silang mga patsangge. Ito yung importante din. Yung every Friday, merong pa-fireworks ang Waikiki. At mula sa tinitirahan namin, if you choose a city view, you will see the fireworks from your terrace. Pero syempre, kung gusto mong mapanood yung fireworks mula sa beach, you go doon sa Hilton Lagoon. Umupo ka doon and pick a spot. At pagdating ng gabi, sa right time, darating ang fireworks. I think it's about 7:30 pero you have to check kasi nag-iiba siya each time. Everyone in Waikiki will know what time the fireworks will be out for. At whether you're staying in Waikiki para lang makapag-relax or to drive around beach hopping and everything, I hope that you truly enjoy it. We all work hard and we all deserve a break. Please don't forget to follow or subscribe for more Buhay Canada videos. And I hope that you have a beautiful day.